Magiging interesado lang ang Lakers kay Andrew Wiggins mga pare ko sa catch na to kung malinaw nga raw na gustong bawasan ng Heat ang kanilang payroll para sa flexibility at kung magiging available syempre sa market itong si Wiggins, magiging active nga raw talaga ngayon ang Lakers. Balikan ang usapan sa potential trade nitong si Wiggins sa kanila. Galing kasi mismo kay Mark Stein na NBA insider ang report na interesadong kunin ng Lakers si Andrew Wiggins na isang two-way wing kung pipiliin ng Miami Heat sa mga darating na linggo o buwan na mag-focus para bawasan ang kanilang payroll para magkaroon ng mas maayos ng financial flexibility para sa trade na to. Kung magbabago kasi ang priorities ngayon ng Heat, magbabalak silang mag-shed ng big contract para sa payroll flexibility, magiging realistic ang pag-uusap ng mga to para kay Andrew Wiggins. Si Andrew Wiggins kasi ngayon may 30.2 milyong player option hanggang 2026 to 27 season at kikita yan ng humigit kumulang ngayong season ng 28.2 milyon. Dahil na-extend ng Lakers si Luka Doncic sa long-term deal, mas komportable ngayon yung mga to na mag-take ng risk at kumuha ng veteran player kahit may long-term contract. Target ng mga to ngayon yung isang missing piece na pwedeng magpalakas pa sa roster nila para maging seryoso yung championship window nila. Si Wiggins isang veteran wing na dating first overall pick, versatile sa dalawang role, mahusay sa depensa at hi-impact sa scoring. May player option siya na 30 million plus sa 2026 at current salary na 28 million at dating naging isa sa pinakamahalagang parte sa Warriors title run noong 2022 kaya sulit din nga raw talaga yung magiging addition sa roster spot kung makukuha ng Lakers itong si Wiggins. Pero ngayon kasi nakadepende yung interest ng Lakers sa pagbaba ng payroll ng Heat dito kay Wiggins. Base kasi sa Last Word on Sports, dati nang naging issue na ang unang asking price kasi ng Heat sa Lakers masyadong malaki. Kabilang sa inihingi ng mga to si Rui Hachimura plus Dalton Knecht at isang first round draft pick kaya hindi natuloy ang usapan ng mga to. Dahil sa report walang balak ngayon ang Lakers na maglabas ng mga draft capitals nila dahil mas pinaghahandaan ng mga to ang future nila sa magiging kamay nitong si Luka Doncic. Kaya kung ibababa nga raw ng Heat ang payroll kay Wiggins, possible na mangyari at gamitin lang ng Lakers dyan sa trade package sila Gabe Vincent na may combined 22 million at expiring contract na yung mga yan plus Dalton Knecht. Kaya possible na mag-match pa rin ang salary cap ng mga to. Ang expiring contracts tulad nila Kleber at Vincent maaaring mawala sa susunod na season kung magkasundo nga raw ang Heat at Lakers ngayon. Kaya hindi lalala ang long-term financial commitment ng Lakers kung ibababa talaga ng Heat ang payroll ni Wiggins at kahit mawala sila Vincent o Kleber, hindi naman ganong kalaki magiging problema nila kahit na injured prone pa si Smart o hindi pa proven si Laravia kasi si Wiggins nga ang makakapuno ng malaking void na yan. May issue pa rin kasi hanggang ngayon sa roster ng Lakers pagdating sa starting lineup. Sinasabi kasi dito na nagiging redundant ang shot creation ni Austin Reeves pagkasama sa lineup si Luka at Lolo Bron kaya nga may mga analyst at mga insider mismo na nakikitang mas magiging better at perfect si Austin Reeves pagdating sa bench o gamiting 6-man. Lalo na ngayon na mas umiinit itong si Reeves pagdating ni Marcus Smart sa lineup. Si Smart kasi kayang mag-offer ng elite defense, toughness at off-ball impact na mas perfect nga raw bilang complement kina Luka at Lolo Bron kumpara nga kay Reeves. Mas ball dependent at mas nakakasentro nga raw to sa scoring dahil dito maraming analyst ang naniniwala na si Smart ay mas valuable fit sa sitwasyon ngayon kung ang objective talaga ng Lakers ay championship contention laban sa elite Western Conference guards. At ang pinakasolusyon nga raw dyan ay hayaan si Reeves na mag-lead para sa second unit nila at ibigay mismo kay Reeves ang buong offense need para sa bench para mapunan nga yung kahinaan ng mga to pagdating sa bench nila last season. Nakikitang si Reeves mas magiging effective bilang leader ng second unit at mas magbibigay nga raw to ng pagkakataon dito na gumawa ng plays at mag-set ng tempo ng hindi nakikipagkompetensya sa bola kina Lolo Bron at Luka. Samantalang si Smart kilala talaga sa pagiging flexible at complement player tulad na lang ng ginawa niya kasama si Jason Tatum at Jaylen Brown sa Celtics era ng mga to kaya nakikitang mas magiging fit ang pagiging defensive anchor nitong si Marcus Smart kasama si Luka at LBJ sa starting lineup.